Maayos na naisagawa ni Apo Trinang ang mataas na antas ng pangungulam. Gamit ang palayok ng 100 lason, inarasyon ng langis, sariling ngipin, lumang balabal ni Lola Chedeng, at pag-usal ng dasal ay naisakatuparan ng pangungulam. Ang ganoong antas ng pangungulam ay hindi basta-basta maisasagawa, sapagkat ang kondisyon noon ay dapat na nakikita ng harapan ang siyang kukulamin. Hindi lang lakas at galing sa pangungulam ang kakailanganin para maisagawa yun, kundi iba yung tapang para harapin ang kalabang kukulamin. Sa pagkakataong yun ay walang dapat ipangamba si Apo Trinang dahil napaliligiran siya ng mga kakamping malalakas na antingero. Lahat ng atensyon ay napunta kay Lola Chedeng, naghihintay ng mga susunod na pangyayari. Ayon kay Apo Trinang, ay 1 minuto lang ay kakalat na ang lason sa buong katawan ng matanda. Nanginig ang buong katawan ni Lola Chedeng, kasabay noon ang paglitaw ng isang simbolo ng araw sa noo nito. Ilang sandali pa ay bumalik sa normal na pagkakatindig si Lola Chedeng, na parang walang kahit anong nangyari. Papaano ka nagkaroon ng ganyang tanda? Tanong ni Apo Trinang, na sa mga panahong yun ay labis ang pagkayamot dahil hindi tumalab ang isinagawa niyang mataas na antas ng pangungulam, ang simbolo ng araw. Hindi niya akalain na mayroon ding ganoong tatak si Lola Chedeng. Alam kong alam mo kung ano ang ibig sabihin nitong araw sa noo ko. Simbolo ito ng aking yumaong asawa. Proteksyon laban sa anumang uri ng kulam. Hindi kagaya sa mga naunang tinatakan ng aking asawa. Nagsagawa ako ng orasyon para maikubli ang tatak na to. Ngayong tapos ka nang maisagawa ang kulam, kami naman, ipamumukha ko sa iyo kung gaano ka kahina, Trinang. Paliwanag ni Lola Chedeng. At paano mo gagawin yun? Gayong wala ka ng kakayanang mangulam. Pang-uuyam na sagot ni Apo Trinang. Hindi ako ang gagawa, kundi ang mga estudyante ko na inilihim ko sa karamihan. Isa-isang iniluwal ng masukal na parting iyon ng lugar ang 5 kababaihan na napapatungan ng mga balabal sa mga balikat nito. At ganoon na lamang ang pagkahindik ni Apo Trinang nang makita nito kung ano ang pasan-pasan ng huling babaeng iniluwal ng kasukalan. Paanong napasa inyo ang bangyan? Ang tinutukoy ni Apo Trinang ay ang banga ng mga yumao. Walang nakaalam kung saan iyon matatagpuan. Ngunit heto, at nasa kamay ng pangkat ni Lola Chedeng ang bagay na yun. Isa pa sa ikinagulat niya ay ang pagkakaroon ng mga estudyante ni Lola Chedeng. Sa mundo kasi ng mga mangkukulam ay hindi napabalita na tumanggap ng estudyante ang pinakamalakas na mangkukulam ng buong lalawigan. Ang akala nyo ba ay makukuha nyo ang kasuotan ko? Napapaligiran ako ng mga kamping malalakas na antingero. Hindi nyo maisasagawa ang pangkukulam kung wala kayong alinmang bagay na pag-aari ko. Nang uuyam pa rin na sambit ni Apo Trinang, pinakakalma ang sarili. Iniaasa niya na sa mga kakampi ang pagprotekta sa kanya. Subalit labis na takot ang nadama ni Apo Trinang nang iladlad ni Lola Chedeng ang isang lumang blusa. Nakikilala ni Apo Trinang ang blusang yun. Iyon ay pag-aari niya.
Isinuot niya iyon nang minsang tangkain niyang akitin ang yumaong asawa ni Lola Chedeng na si Lolo Kulas. Mula sa pagkakapasan sa kanyang balikat ay ibinaba ng babae ang banga. Tinanggal ang takip noon. Sabay-sabay na umusal ng orasyon ang 5 kababaihan sa harap ng banga na kasing laki ng barakong kambing. Sabay-sabay na itinalukbong ng mga babae ang kani-kanilang balabal mula sa kanilang balikat papunta sa ulo. Bawat isa sa mga ito ay naglabas ng punyal at hiniwa ang kani-kanilang bisig. Ang bawat patak ng dugo ay ipinatak ng mga ito sa loob ng banga. Isang pag-aalay para sa mga kaluluwa ng mga yumaong nakulong sa bangang yun. Ibinato ni Lola Chedeng sa isa sa mga estudyante nito ang hawak nitong blusa. Magmadali kayo! Pikilan nyo sila! Agawin nyo ang blusa at ang banga! Halos magkanda bulol-bulol si Apo Trinang sa labis na pangamba at pagkatakot. Oras kasi na mailagay ng mga babae ang kanyang lumang blusa sa loob ng banga ay panigurado na ang kamatayan niya. Hindi, mas masalimuot pa sa kamatayan. Makukulong ang kanyang kaluluwa sa loob ng bangang yun kasama ng mga kaluluwa ng mga yumao. Hindi natinag sa pagkakatayo si Simon. Sa kasalukuyang panahon ay siya ang una sa listahan ng pinakamalakas na antingero. Madali lang para rito napigilan ng isinasagawang ritual ng kabilang panig. Subalit naaalala niya pa rin ang sakit na ginawa sa kanya ni Apo Trinang. 2 linggo na ang nakalilipas. Wala siyang balak na tulungan ng matanda kahit ito ay nasa panig nila. Si Oscar at Gaspar na ang gumawa ng aksyon. Tinanggal at kinuha ng mga ito ang mga yantok na nakasukbit sa mga likod ng mga ito. Akmang susugod ito sa kinatatayuan ng mga kababaihan nang biglang tumalon mula sa itaas ng isang puno ang isang matandang lalaki na may simbolo ng araw sa kanyang kanang leeg. Walang kahit anong tangan na armas ang matandang yon. Tila natigilan ng kambal sa gagawin sanang pagsugod. Papaanong nangyari na magpapakita roon ng dating 3 sa pinakamalakas na antingero noong araw? Si Tandang Tasyo, ang nagtatangan ng mutya ng buwaya. Sige at subukan niyong guluhin ang ritual nang mailibing ko kayo ng sabay sa payapang ilog. Pagbabanta ni Tandang Tasyo, ni hindi iyon kakikitaan ng kahit anong pangamba o pagkatakot sa mukha nito. Si Simon naman ay hindi pa rin natitinag sa pagkakatayo. Nakamasid lang ito sa mga nagaganap. Hindi dahil sa natatakot ito kay Tandang Tasyo, kundi gusto nitong makitang maghirap at panawan ng buhay si Apo Trinang. Ipinagpatuloy ng mga kababaihang estudyante ni Lola Chedeng ang mataas na antas ng pangungulam. Inilagay ng isa sa mga ito ang lumang blusa sa loob ng banga. Lahat ng taong naroon na nagtatangan ng mutya at karunungan sa pangungulam ay kitang-kita ang daan-daang kaluluwa ng mga yumao na nagsisilabasan mula sa loob ng banga. Tinutumbok ng mga yun ang posisyon ni Apo Trinang. Si Apo Trinang naman ay naglabas ng punyal. Sumugat sa sariling bisig. Nais niyang pakainin ng kanyang sariling dugo ang mga kaluluwa kasabay ng mga orasyon. Subalit wala yung bisa. Halos mabaliw si Apo Trinang sa daan-daang mga kaluluwa na humihila sa kanyang kaluluwa. At ilang sandali lang ay nahila ngayon ng mga kaluluwang nagmula sa banga. Nagsibalik ang mga yun sa loob ng banga kasama ng kaluluwa ni Apo Trinang.
Tapos na ang orasyon. Patay na ang kalaban. Sambit ng isa sa mga babae matapos mailagay ang takip ng banga. Bagsak sa lupa ang wala ng buhay na katawan ni Apo Trinang. Mababaka sa mukha nito ang labis na pagkatakot bago panawan ng buhay. Tapos na ang misyon nyo, mga anak. Maaari na kayong makaalis. Iyon lamang ang naisambit ni Lola Chedeng at sabay-sabay na inihagis ng 5 kababaihan ang kani-kanilang mga balabal sa ere. Sabay-sabay na naglaho ang mga yon kasama ng banga. Tapos na ang tagisan ng pangungulam, ha? Ngayon natin masusubukan kung talaga bang tatagal kayo pagdating sa pakikipagkumbate pisikal. Sambit ni Simon na tila nananabik na sa mangyayaring labanan.